At kasama na natin live sa ating studio ang CEO at founder ng Sold Out Store PH, Miss Maria Cecilia Ricafrente Cruz. Good morning po at welcome po sa Pro Pinoy. Good morning po. Maraming salamat po sa pag-imbita. Yan. Ang haba naman ang pangalan ni Maria. Cecilia Ricafrente. Maria, may Cecilia na. Well, of course, yung middle name, Ricafrente. Tapos pinako pa sa Cruz. Maria. Ses na lang po. Ses. Hi, Ses. Good morning. Morning po. Ano pong natin dun sa BP, di ba nag-BPO kayo? Ano na pong natin dun, role natin bago tayo umalis? Actually, ang mas naging matagal ko pong trabaho ay ESL teacher. Nagtrabaho po ako sa isang language center dito din sa Ortigas. And team lead po ako doon. And then, dahil sa kagustuhan kong maghanap ng mas mataas ng konti na kita, kaya po ako nag-try sa BPO. Yun. Pero saglit lang po ako doon kasi bilib na bilib po ako sa mga bayaning puyat. Hindi ko po kaya ginagawa nila. Hindi ko po kaya. Mapuyat. So nangayayat ka noon? Hindi naman. Lalo po ako yatang lumusog. Kasi pag BPO, ang trabaho niyan talagang gabi. Hanggang umaga. Tama po. Yung lunch nila, talaga ito, midnight, diba? Ayun. Pag sa US ang principal. So saan ba yung principal nyo nung mag-BPO ka? Nung mag-BPO po ako sa US po. US, Tama. yeah. Yes, Ayan, yes. talagang kailangan magpupuyatan yan. But minsan naman, may mga BPO ng Japan and Korea. So hindi ka masyadong puyat. Kaya lang, magagaling mga Filipina. Pag sinasabi mong marunong ka magsalita ng Hapon, mas magaling pa kay sa Hapon. Naaaral na ma-master. Korean, mas magaling pa kay sa Korean. Oo. So these are the countries nag-BBPO, yung mga developed countries. Talagang inaano nila because they want to save on money. In the US kasi, ang taas ng sweldo. Kasi pag nagtrabaho ka, siguro doon mga $20 per hour, $10 per hour. Sa 8 hours lang, that's magkano na? $80. Ang laki ng sweldo. Pero pag dito sa Pilipinas, magkano ang sweldo ng sa BPO? Noon pong nagtatrabaho ko at 10 years ago na po yun, nasa around 30 to 40 po yun. A month? 30 to 40 a month. O, kalahati lang. Kaysa doon sila magre-recruit sa US. So, ang laking savings nga naman. Di ba? Like for example, kunyari, isang airline company. Pag airline company, ang daming kailangan sasagutin mo yan kasi millions yung passengers niyan a day. At hindi lang doon sa US, kung hindi worldwide. So anong company ba yung sa BPO? Nag-work po ako sa NCO, sa May Marikina din po yun. And then sa West Group, sa May Mandaluyong naman po yun. Sino yung mga customers nila from the US? Like for example, sabihin, American Airlines, good morning. Noon pong sa West ako, AT&T. Ako, kailangan ng marami dyan Tama po, napakaraming kliyente. Magre-reklamo yan sa mga drop calls. Magre-reklamo yan na, I bought a SIM card, it doesn't work. Di ba? So yung sa isa naman, anong company? Yung isa po electric company ng US, pero ang ginagawa lang po namin doon ay nag-allocate ng missing payments. Halimbawa, naibayad nila sa maling account number. So, tatawag sila sa amin para hanapin namin yung payment and then i-allocate namin sa tamang account. Ayun. Kaya na ni AI yan ngayon. Yes! Tama po. Pero nung nung nagtatrabaho kayo, etong last lang, yung recent lang, kailan po, ilang taon kayo tumagal doon at bakit nyo naisipang magtayo na lang ng ibang business? Yung pong pinakahuli, dahil na rin po sa health risk ng panggabi, kasi na po yun, hindi po ako makatulog. Gising po ako sa umaga, tas pagpapasok na, wala akong tulog. So, doon na na-develop na yung hypertension and then too much coffee na. Kasi binabawi mo yung energy mo kailangan mo ng sugar intake So parang hindi na rin siya from the start parang type diabetes runs in the family. So parang hindi na rin siya healthy sa akin na hindi ako nakakatulog ng maayos.
stress eating ka na lang, kung ano na lang yung mabili mo sa labas ng office nyo, yun na lang. So, nag-decide na lang po ako na tumigil na lang muna and then just find what is right for me. So, what did you find? Ano yung nakita natin? Yun, sa aking pagninilay-nilay ng mga panahong wala akong pinapasukang ibang trabaho, may nag-message po sa akin, sabi niya, "Uy, di ba taga Marikina ka? Kasi kakasal yung kapatid ko. Ihanap mo naman siya ng entourage shoes." Yung sinosot po ng mga bridesmaids. Entourage. Although nung time po na yon is wala naman talaga akong kilala personally na may pagawaan. So, nag-ikot-ikot pa rin ako dahil wala naman po akong ginagawa nung mga panahon na yon. So, nakita ko po yung mga iba't ibang gawaan na nagbebenta ng mga women's shoes and ang gaganda po talaga, na-impress po talaga ako. And to think na they are offering it at an affordable price plus pwede ka pang mag-resell ng pipicturean mo lang yung product. So, ang ginawa ko is since affordable siya, bumili ako ng ilang sample, nagkataon din na dun po nag-start yung Shopee app. Okay. So, nag-online marketing ka. Yes, tama po. So, nag-start yung Shopee app. Hello, Shopee. Ay, sabay po kami ng Shopee. So, mabay ako sa pagsimula ng Shopee. So, in-upload ko lang po yung mga produkto. Meron lang akong mobile phone. In-upload ko lang yung product. And then, without any expectations, ang dami pong umorder. So, doon ko na kinausap yung may-ari na, pwede ba pag may order ako, pwede nyo bang gawin? And then, tutulungan ko kayo, ipopromote ko yung business. Parang naging partner ko po yung specific na gawaan. And then, doon na po siya, nagtuloy-tuloy na po siya. Yung Wow, alam mo, talagang hindi mo rin masasabi, no? Ito hindi naman planned ito eh. Tama po. Kung hindi parang mensahe ito ng Panginoong Diyos. Tama po. Ginamit lang instrument yung kaibigan niya na tumawag. Naniniwala po ako dyan. Ever since hanggang ngayon, nagpapasalamat ako sa kanya dahil parang dinirect niya ako sa path ng buhay ko. Yung nag-iisip ka pa, ano bang tatahakin Tama. ko? Yes, landas. Negosyo. Saan ba ako pupunta, Lord? Ano ba ang purpose ko? May inutusan yung Panginoon, tawagan mo nga yan si Maria. At Kumuha ka ng shoes. i-request mo na maghanap ng entourage shoes. Ilan Tama ba? po. Ilan ba ang request niya that time? Actually, that time, 8 pairs lang. 8 pairs. Pero I think bumili ako ng 4 pairs kasi... Additional. Pinicturean ko lang. Tapos nakita ko, sa iPhone, pwede mo na ma-download yung Shopee app. Sabi ko, wow, try ko nga to. Nung time na yon sobrang simple pa ng proseso sa Shopee. Madali. So, nagulat ako na every day, meron akong 5 orders, 10 orders. Sabi ko, grabe, pwede ka pala magka-income kahit hindi ka lumalabas ng bahay. Pwede pala. Ayun. So, from a different lifestyle, na sa gabi gising ka, ngayon, Buong araw. it's a new lifestyle, no? It's a new lifestyle. Nasa bahay ka lang, kumikita ka. Okay, bawat pair naman, magkano kinita mo? Bawat pair po ay kumikita ako noong 8 years ago ng 100 pesos per pair. Pero mo, nagkaroon ka kagad ng 4 pairs, 400. Tama po. So, yung first order mo ilan? Yung first order ko po, 2. Dalawa. And Dalawa then, nung araw na yon. Tapos kinabukasan, naging 6. wow, 600 na. Tapos after 3 days, naging 10. Sabi ko, wow! Sabi ko, since ang kinocompute ko yung sweldo ko, 1,000 a day din. Pagpapasok ako, less mo pa yung pamasahe, pagkain. Nineto ka ng mga 600. Tama po. Di ngayon, nakukuha ko ng buo yung 1,000 nang nagkiklik-click lang ako sa phone. So parang the idea was introduced to me that time, 8 years ago, and tinuloy-tuloy ko lang po siya hanggang ngayon. Hanggang Wow. So, when was that? 2016. 2016, wow. 8 years na. 8 years na So, po. ilang milyon ang kinita natin. Hello, BIR! Dahil, okay, maximum mo na sales a day. Ngayon po ba? Average po namin ay 150 pairs a day. Sa Shopee lang yon. Sa lahat. Sa lahat. Opo. Huwag kang mag-alala. Walang nakikinig na BIR. Wala. Palagay ko 300 pairs yun.
sinasabi lang 100 pairs dahil takot magbayad sa BIR. Kasi meron na siyang sariling pagawaan eh. Tama po, tama. Yeah. So when did you start deciding na magtatayo na ako ng pagawaan? Matagal po ako naging seller ng Shopee. 6 years, parang inaral ko muna yung business. So, ang ginawa ko, since may isang gawaan, hindi na niya ma-handle yung order ko kasi sobrang taas na ng demand. So, ikot na po ako sa mga ibang pagawaan. And fortunately for me, tumatanggap din po sila ng nagre-resell. So, ganun din po yung ginawa ko sa ibang gawaan. Pinayagan nila akong picturean lang yung sapatos and then i-upload. So, lalo pong dumami yung followers ng shop kasi sa variation of products na din. So, from there, 5 pagawaan na po yung kinukuhanan ko ng sapatos. Maraming salamat po sa tumulong sa akin nung araw. Tapos, after 6 years, meron pong isang gawaan na nagsara. Tapos, yung mga empleyado niya ay wala pong mapupuntahan. Wala pong mapupuntahang trabaho. So, in-encourage ako nung isa ko pong kaibigan. Sabi niya, bili ka na ng makina mo. Ikaw na yung mag-produce ng shop. Sabi ko, wala akong alam sa actual shoemaking. I can sell it, pero the process of making it, I have a little idea lang. Sabi ko, paano ko gagawin? Pero since, minsan nga, tinatawag ka ng purpose mo, na gawin mo lang, say yes to everything. Sige, gawin ko, bili ako ng makina. Since nung time po na yon, nagtatry din ako ng ibang negosyo, hindi rin naman po nagsasucceed. Sabi ko, baka ito talaga yung path ko. So, wag na matigas yung ulo ko, aralin ko na lang. Isipin mo these are the events that happened in your life. May tumawag, nagpapahanap lang, and then You say yes. You said yes. Bumili ka ng extra 4 pairs and then you tried marketing it sa Shopee hanggang sa nag-click. And then, may nagsara. Imagine mo, may nagsara. Yung nagsarang pabrika ba na yung kinukunan mo rin? Yes po, kinukuhanan ko din sila. So, may nagsara. Ibig sabihin, nasa grasp mo yun, mga yan eh. So, may guidance yan na ito, magsasara, kunin mo ito. So, you decided to get it. Pikit mata ko po sila, pa isa-isa sabi ko, hindi kita mapapangakuan ha, pero kung may tiwala ka sa akin, halika gawin natin yung sapatos. Yung pa isa-isa pong pumapasok sa akin, hindi ko sila mapapangakuan, pero try natin kasi nangangapa din ako eh. So hindi mo binili yung nagsarang company, hindi mo binili. Yung mga tauhan lang yung kinuha mo. Ko po. Alam mo, simple lang naman kasi ito. Like for example, yung upper. Pwede mo naman yan subcon eh. Ikaw gumawa ng upper. Yung mga sole, yan, doon mo na i-assemble doon sa ano mo, sa pabrika mo. Tama po. Siguro po ang naging issue, usually sa mga manggagawang taga Marikina, wala po silang ganong pangpuhunan. Yun po talaga ang naging problema. At that time, ako po yung may puhunan. Pero sa skills, ako yung wala. Sila yung meron. So, they became my partner. So, initially, ilan ang kinuha mong manggagawa? Initially, 4 lang kami. So, 4 lang po kami. Tapos bumili ka ng yung leather sewing machine. Bumili na po ako ng makina, bumili na po ako ng materyales, tri-coat, lahat ng klase ng pandikit, lahat ng klase ng swelas na ginagamit namin, iba-ibang klase ng leather. So, doon na po nag-umpisa. Siyempre, mas malaki ang iyong product line, mas maraming maeengganyo, mas marami kang kulay, mas maraming titingin sa site mo. Tama. Imagine mo, pag-aaralan mo lahat yan. Yes, like for example, ano ba yung magandang pandikit? So, nakikita ko kasi, yung mga sole mo, walang tahi eh. Tama po. Kasi ang mahal kasi pag nagpapatahi ka sa sole, sa pagdikit ng upper, may nagtatahi niyan, alam mo magkano ang singil? 10 pesos per pair. Alamoda, 10 pesos. Alamoda. Yung makina na yon, that's around 350,000. Ba't hindi ka bumili? Sa totoo lang po, nagpapaalamoda na kami ng ibang products. Pero ito pong dinala ko ngayon dito, ito po yung product kung saan ako nag-umpisa. Kasi mas may tiwala, like for example, kunyari may tahi ito. Matibay. Mas may tiwala yung bibili. So magkano ba naman yung additional 10 pesos? Diba? But if I were you, you go to DOST and ask DOST,
to finance that machine. That's only around 350,000 if you import it from China. Kung gusto mo naman, tulungan ka namin mag-import. Wow, sige po. Para nang sa ganun ay hindi ka naman mo problema. Kasi iba talaga pagtingin, oy, May tahi. may tahi, matibay ito, bibilhin ko ito. Di ba? Tama po. Now, Bale, ito po mga hinihango natin. Hindi ito yung talagang kayo ang apat ang gumawa. Ay, ito po kami ang gumagawa. Ito na. sila na ngayon. Ito Oo. na. Napakarami pong pagawaan sa Marikina na iba-iba yung expertise nila. So, naiintindihan ko po yung sinasabi ni Sir, especially po yung mga gumagawa ng balat, mga boots. Napakarami pong gawaan sa Marikina na hindi masyadong exposed. Pero high quality, pwede mong ipantapat sa mga international products. And nakikita mo rin sa shopping malls. Totoo yan kasi nung araw, lahat ng sapatos gawa ng Marikina. When China was still called the bamboo curtain, ibig sabihin, they were not exporting their products. Yung kanila talagang domestic economy lang. Nung mabukas yung China, nagiging flooded ang Pilipino ng Chinese shoes. In fact, yung mga kilala kong big shoe manufacturers nung araw, papagawa sa China, tatakan lang nila ng brand nila. I'm glad ngayon na at least bumabalik na yung shoe industry Sigla. sa Marikina. Tama po yan. At ako na may talagang gusto kong i-encourage yung ating mga kababayan na talagang tangkilikin yung produktong gawa ng Pilipinas. Yes. Di ba? Kasi unang-una, mas matibay. Pangalawa, at least makakatulong sa ating mga kababayan yan. MSMEs. Like for example, kunyari, we are a country of 110 million Filipinos. Kung makakabenta ito ng mga 1,000 pairs a day, ang daming tao niyan na ma-employ niyan. Tama. Baka 100 siguro, mahigit pa. Di ba? So, at present, meron na rin kayong shoe designer. Meron po kaming namamadron at weekly po nagkakaroon kami ng meeting kung ano yung trending na sapatos or nire-request ng aming mga buyers. Tas yun po yung pinagmimitingan namin, pinipili namin, and yun yung sinasalang namin for production. Ano po bang trending ngayon na sapatos? Good question. Mesh. Mesh shoes po ang trending ngayon. Very lightweight and ano po siya, cute design. Marami po, ito po yung pinakamabenta namin sa Saka ngayon. hindi papawisan yung paa mo. Nakakasingaw. Kasi air condition. Mesh. Maganda din na naging black siya. Kapag yung mga estudyante na alam nilang uulan, ito nang gagamitin. Hindi ka ba nag-aaral ng yung sarili mong na pwedeng magiging trendy? Trending. Ngayon po kasi na naka-register po ako sa isang shoemaking school, pati bag making, kasi nag-iisip na po kami ng asawa ko na mag-expand na din. Kasama na din po ang bags. Pero sa mga designs po kasi nakikinig po kami sa aming mga buyers usually kung ano yung nire-request nila kasi na-experience ko is yung maganda sa akin hindi maganda sa iba. And yung maganda sa kanila, yun yung tumatakbo na design. Kaya very open po ako sa suggestions kung ano yung sa tingin nila na... Alam mo, lahat ng masyadong feminine yung mo design. Tama po, tama. Super feminine. Doll shoes po. You want the trend? Okay. Ito masyadong feminine pang babae talaga na sapatos. But hindi mo gawing boyish yung sapatos mo. So you have to have a good designer with a good imagination na parang alam mo naman, mga babae ngayon, parang gusto na rin yung mga denims, mga So, kailangan boyish look yung sapatos mo para mag-trend ka. Di ba? Unisex. Unisex Hindi ang naman, dating, kumbaga. medyo, may pagka-unisex. And then, gumawa ka na rin ng mga high-end. Like using, ano bang gamit mo na? Ito, mga vegan leather ito, di ba? So, gumawa ka na rin ng high-end, pero kailangan talagang delicate yan. Yung mga wrinkles na yan, wala yan. Kaya, kailangan talaga maganda yung tawag nito, yung suelas.
Para talagang lalapat. Tapos pag dikit mo niyan, wala ka talagang kulubot makikita, then sell it as a high-end shoes. Di ba? Then you will have two kind. Meron kang pangmasa, meron kang pang high-end. Na pwedeng i-display na dyan sa mga malls. Ito po bang mga ano natin na di-display na natin sa iba't ibang mga tindahan? Meron po kaming 3 online stores, Shopee, Shopee, Lazada, and TikTok. Same name lang po, Sold Out Store PH. And focus po talaga kami sa online sales sa ngayon. Online sales. Although recently po nagkaroon po kami ng client na gumagawa na din po kami sa mall ngayon. This year, recently lang po nag-start. So, ito po yung pinabalak naming i-focus sa 2025. Yun. Sa mga malls naman. Sa mga malls yung target naman. Natin. Opo. Pero nagbabazar kayo? Pwede po bang sabihin dito? Meron po kaming, kasama po kami sa PFFI, Philippine Footwear Federation Incorporated Bazaar sa Marikina Freedom Park. Sa bayan po ito. It will run for 75 days simula po November 8 hanggang January 15. Tapos meron din po kami, kasama din po kami sa Noel Bazaar. For 10 days naman po yon sa World Trade Center mula November 22 hanggang December 1 naman po yun. Wow, full load. Yeah! Bare months! Yung ano naman. Ses, meron akong isang suggestion pa. Opo. Alam mo, yung mga yakan weaving, napakagandang mga kulay niyan. Yes po, opo. Tama. So, bakit hindi mo pang-upper? Gawin mo pang-upper yan. Then you'll be the only one doing that. So, you'll be in fashion. Tama po. Yakan. Get the number from Andres, and then mamaya mag-collaborate kayo. Tama po. Kasi napakagandang upper yung yakan, and it will become fashionable. So pag natapos mo na yon, meron kang mabibili na waterproof spray. Isprayhan mo ng waterproof para kahit mabasa yon hindi maano. Yes. Galing sa 3M naman yon. Yung waterproof. Spray. 3M. 3M spray. Waterproof, magiging waterproof yung ano mo, sapatos. Yakan. Yakan shoes. Well, I'm just making suggestions, no? Yes, and open po ako sa suggestions. Tsaka, super excited po ako to be here kasi meron finally may exposure kami. Kasi, syempre, we will take all the promotion we can get para rin po mabenta namin ang mga sapatos namin sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Naman. Ngayon naman, 3 na rin yung, yung platforms natin na ginagamit. Yung sa TikTok ba, nag-ano kayo? Nagla-live selling po kami doon every day, 6 p.m. Meron po kaming dedicated live seller. Sa TikTok naman po kasi more on gusto nila makita yung actual product. And we are also looking for affiliates. Kung gusto nyo pong mag-affiliate sa amin, welcome po sa amin ang mga affiliates. Send message lang po kayo sa TikTok app. And we appreciate all the promotions, all the help that we can get for our products to reach the different islands of the Philippines. Ito bang mga affiliates natin? Ito yung tinatawag nating resellers pero dun sa mismong app? Yes, tama po. And they get commission from... Ano yung gagawin nila? Kailangan lang nilang bumili ng isang produkto and then yes, tama po. And then they will make a 3-minute video and itatag ang aming store. And then lahat po ng nakaka-view ng kanilang mga uploads and bumili na direct sa shop namin, magkakaroon po sila ng commission from there. Wow. Ganun Okay. ang resell. Ngayon, ang tanong, magkano ang presyo ng mga sapatos natin? Very affordable. Kaya, usually, ang price range po namin ay 480 pesos to 650 pesos. Tiruin mo, may sapatos ka na, no? Tama po. Tama po yan. Yung ganitong design ang magkano? 480 pesos doll sa Shopee shoes, app. yung Ito, tinatawag. itong high heels. Yung may Ito pong heels. high heels ay nasa actually 750 pesos. 700 ba? Yes, tama po. And ang isa pong super pinagmamalaki namin sa mga sapatos, I think if nakabili ka na ng doll shoes sa ibang bansa, I mean sa China or sa ibang sellers sa Shopee, masyadong
malambot yung kanilang entrada. Like pag nabasa ng bagyo ng baha, nadudurog. Pero ito po ay marami po kaming buyers na nilabhan na to, hindi umangat, hindi natuklap. And marami rin po kaming mga senior citizen na nagsusuot ng ganitong sapatos dahil non-slip sole po ang aming swelas. Magkano naman yan? Ito po, yeah. Ano po, 500 pesos po ito, binibenta namin. Oh, senior citizen, less 20%, di ba? So, dapat magbigay rin kayo ng less 20. Pwede naman po. Kasi sabi mo nga, ito, ginagamit ng mga senior citizen. Tama po yan, wala akong problema. So, aside from online marketing, meron ba kayong mga resellers? Or are you inviting resellers? Nag-i-invite po kami ng mga resellers. Naniniwala po kasi ako na ang business ay compatibility din. Kaya sa totoo lang po, sa una, hindi naman kami nagre-require ng, kung gusto nyo lang mag-resell ng aming products or dropship, ibig pong sabihin ay ipopost nyo lang ang photos na approved namin, and then pag may umorder po sa inyo, ay kami na po mismo ang mag-aasikaso ng orders. Walang pagod? Wala na po pagod. Kumbaga po ay binabalik ko lang yung same consideration na binigay po sa akin nung nagsimula ako. Tama po yun. Binabalik ko lang din sa mga gustong mag-resell. And hopefully, magustuhan, ma-in-love din sila sa product, magustuhan nila, and eventually, maging career na din nila yung pagmamarket na aming produkto. Ito naman, magkano itong open kasi yung kanina closed Sa totoo lang po, pag mga heels, parehas lang. Pareho. Kasi ang kahit mas maraming material ang nagamit doon. Di ba? Mas marami. Opo. Parehas lang po. May mga iba't ibang kulay tayo, binanggit nyo kanina. Yes, marami po tayong iba't ibang kulay. Pwede po rin kayong mag-request customize ng sariling kulay na gusto nyo. Isisend nyo lang po sa amin. Basta po existing sa designs namin, pwede po namin palitan ng kulay. Sa sizes po, ano-ano yung... Sizes, we run from 5 to 12. Pero meron din po kaming malaking hulma, like for 13 and 14. Although hindi siya masyadong mabilis yung mga plus size kasi usually maliliit lang talagang paa ng mga Pilipino. Opo, 7'8". 7'8". Pero may naka-ready po kami para dyan. Mga pambata, meron po ba tayo? Yes, meron din po kaming mga pangbata, pero ano po na yon, mga ages 5 to 9 years old, 5 to 10. 5 to 10. Yung mga gusto ng mag-twinning sila ni Mami, meron kayo? Yes, tama po, meron po. Magpapamid to order ka niyan. Ngayon, yung mga raw materials natin, inaangkat mo dito lang sa Pilipinas or are you importing it? Lahat po ng aming materyales ay binibili lang din po sa Marikina. Napakarami pong nagbebenta ng mga swelas, pandikit, and yun po, doon lang po namin lahat binibili. Alam mo, kung malaki na yung volume mo, if you bypass them, kasi siyempre tumutubo yan ng mga 20%. So, you'll be saving a lot. Tama po. Yun naman po din talaga ang goal. Makarating ako doon sa ganong level. What you do is, makipag-collaborate ko ng ibang shoe manufacturer dyan sa Marikina so that your volume will be big. Mag-import ka, ayun, sa totoo lang po, kahit po meron na akong sariling gawaan, kumukuha pa rin po kami sa ibang paggawaan din po na maliliit din para din po mapalawak ang aming produkto and ma-showcase na din yung talent nung mismong may-ari ng paggawaan na yun. Dito kasi, yung sole, imported ito. Itong vegan leather, imported din yan. Kahit yung pandikit, imported. Tama po. Gawa ng China yung sa inyo? Tama po, lahat. Diba? So, sana magkaroon ng integration ngayon. Sabagay, if you want to manufacture real leather, pwede kang bumili ng leather from May Kawayan kasi may mga ano diyan. Tannery, pagawaan. But kung vegan leather talaga, from China 'yon. At saka itong sole. And yet, meron naman tayong mga rubber plantation in Mindanao. Pero nag-import pa rin tayo. Kasi synthetic na ito eh. This is not 100% rubber.
Minsan ang ginagamit nila mga neoprene. These are what you call synthetic rubber. Fossil fuel, ang source niyan. Pero mas matibay kung i-mix mo sila with real rubber. Maging translucent ang labas niya. Anong masasuggest mo ko? Kasi sabi niya parang gusto niya na rin pasukin yung paggawa ng bags. Maganda. I mean, nandito ka rin naman sa mga ladies shoes. Alam mo, napaka-vain kasi ninyo. Gusto nyo, bago yung bag. Yes. Madalas, bago yung shoes. Yes. Kaming mga lalaki, hanggang sa mabulok na, isang sapatos lang, okay na. Merong iba gusto nila, yung OOTD nila, bagay yung sapatos sa bag. So, yun ba ang target natin? Anong bagay sa bag, bagay sa damit? Hindi ko, sa bag. Yung bag at saka sapatos, pwede iba naman. bagay sa damit. Kagaya kay Jo, ganyan yan si Jo. Yeah. Tama po kayo. Usually, ang mga babae, gusto nila paiba-iba yung color ng sapatos, paiba-iba yung color, yung design. Yes. Kaya doon, yun po yung target market namin, yung mga babaeng ganon. Yung mga gusto, terno-terno yung lahat. Hindi mapakali. How are you, pairing against the Chinese products? Kumusta naman? I mean, masyado bang mura? Kasi alam ko yung mga branded na sapatos diyan sa Marikina, both men's and women's, papagawa yan sa China pagkatapos tataka ng brand nila. Marami pong gumagawa nun. And actually, nakakalungkot din na hindi lahat ng maraming shoes din na nabebenta sa Marikina is imported from other countries. I know. Pero kasi hindi ko masasabing 100% accurate, pero may mga nalasagap ako na information na pag sa ibang bansa nga binili, like China, very low cost, mas mababa. Nakakapagtaka kung paano sila nakakabuo ng isang quality, sa good quality, kung good quality man yun ng sapatos. Tapos nasa 200, 300. Mass price production war. yan, sis. Mass production. Mass production and then fully automated. Tama. Grabe yan. Isang factory siguro, mga 1,000 square meters yun. Ang dami manggagawa dyan. Pagkatapos may assembly line yan. May cutting, and then may gumagawa ng upper. Tapos integrated din sila. Yung sole nila, sila na rin nagmamanufacture. So they don't buy it from a sole manufacturing, kundi sila na ang gumagawa ng sole. Sila na rin ang gumagawa ng upper. Pagkatapos, may machine sila dyan na pag dinikit mo yan, ilalagay lang, may moldy na yan, lalagyan lang nila ng chemical, tas ibaba itong upper. Yun, dikit na. Dikit na. Assembled na. That's why they can make it cheap. Fully mechanized sila. And I think kailangan ng malaking puhunan yan. Like for example, yung sole manufacturing machine, it's around 5 million pesos. Di ba? So, Mahal. medyo may kamahalan. Hindi kaya. But you'll be able to compete with China na. Naniniwala po ako dyan. At saka, minsan, you get what you pay for. Kung mura yung product, expect mo na 6 months lang yung buhay niyan. So, kung okay naman yun sa'yo, depende din kasi sa budget na ating mamimili. Yes. So, depende rin sa'yo kung sa tingin mo ay ito yung kaya ng budget mo, okay naman. Pero kami, naniniwala kami sa aming produkto na carefully, made, carefully made, locally made. Lahat po ng gumagawa mga batikan na talaga sa Marikina City. And napakaswerte ko po na sa akin sila lahat nagtatrabaho. Wow. So, at least nakikita natin talagang palaki ng palaki yung ating company. I hope na you'll come up with new design. Kasi to be able to compete with China, kailangan kakaiba ka. Tama po So, yun. yung mga suggestion ko sa'yo, sundin mo. Noted po yun. Yung yakan na weaving. May mga Baguio weaving din yan. At doon sa Lanao del Norte, meron silang abaca weaving. Matibay din naman yung abaca. And then you can buy it at a cheaper price. Yun ang gawin mong pang-upper. Opo, tama po yun. Pero this time po, ang mga, bukod sa trending shoes, ano pa yung mga best sellers natin?
Actually, ang hindi nawawala sa aming orders every day is yung yung very simple lang. Usually yung mga plain colors, not specifically yellow, black, but ito pong Mary Jane, ito usong-uso to ngayon, yung may one strap, Mary Jane. Marami pong klase to, marami ring colors. Ganda. Marami rin, meron ding 2 strap, may 3 straps. And then, sa doll shoes, usually po, yung mga, hindi ko lang dala, pero black, tan, yung mga basic colors, yun pa yung mga mabebenta. Tingnan mo yung tone ng sellable items, hindi siya pointed. Boyish. Boyish ang ano niyan. That's boyish. Oo nga. Lalo na itong doll shoes. Itong doll shoes. Nakita mo? nga. Hindi siya pointed. Pero may mga ganun din patulis. Meron din. Meron kaming pointed, round toe, square pwede kang toe. saksakin ito. Round. Hindi pa nga po yan po. Parang semi lang yan eh. Pero meron pa po talaga na patulis. Yung mga pang-office namin na flats. So may mga black po nito, di ba? Iba-ibang kulay. Yes, iba-ibang so, kulay po. pang-office na to. Meron po yung maroon at saka black. Maroon at black. Yes. Ayun pong two-tone. Yung nandito yung yung kulay. Ganito. Ayan. Square toe naman po to. Square toe. Usually po kasi ang gusto ng ating mga buyers, mga basic colors like beige, black combination. And white. Maroon. Maroon, gold. Ayan, mabenta ang gold. Siguro yung mga nakakaputi ng paa dahil mga vein tayo. Silver. Ayun, yung mga nude na nakakatangkad na kala mo wala kang suot pero meron pala. Meron ka palang sapatos. Ayan. So, napakaganda ng istorya talaga. No? Imagine mo from because of lifestyle. Tumigil. Maganda naman yung, that's a good paying job, 40,000 pesos a month. Good paying job yun. Pero ito, talagang hindi plinano. She quit her job because medyo naapektuhan na yung health niya. And then one day, may tumawag. That was the voice of God. Yeah. Voice of God yun. Tumawag, ihanap mo nga kami ng 8 pairs of shoes for the entourage. And to think po na yung classmate ko na yun, matagal ko na rin hindi nakausap. O, kita mo? Alam niya lang na taga Marikina. Alam niya lang na taga Marikina. So, dapat may sapatos yan every year. Libre. Oh. Hi, Helen. Yung kaibigan po ba na yun din yung kaibigan na nagsabi sa'yo na kunin mo yung mga tauhan doon sa nagsara o iba naman? Iba naman po yun. Iba naman. Maswerte sa kaibigan. Nag-evolve na. Nag-evolve na. Nako, ang dami ng mga comments siguro. Handang-handa na ba, Andres? Handang-handa na daw. Yung boses mo ba, Andres? Okay pa? Yes, sir daw. Kaya mga comments ngayong umaga, ihahatid na ni Andres Bonifacio Jr. Yes! Good morning, Kong Butch and Miss Joanna! Galing kay Erlinda Batchiler, Julio Luna, Reza Lastimosa, Irene Cervantes, Resialin Austria de la Roca, Maylin de la Cruz, Nicole Jeffrey, Catherine Baruela, Sezuka Lelena Escueta, and Jajo San. Sabi ni Sheena Rehuzo, good morning po, watching from Legazpi, Albay. Ay, nakabangon na po sana tayo dyan sa mga kababayan natin sa Albay. Michelle Machado, always watching from Nagcarlan, Laguna. Joshua and Daya, gaganda ng shoes. Wow! Sana mabigyan na ng chance matawagan. Always nag-aabang at nakasupport. Ayan, ako, sana ikaw matawagan mamaya. Lalaine Escueta, ang gaganda, grabe the best talagang gawang Pinoy na produkto pang malakasan ang dating. Althea Marie, paggawang Marikina, siguradong matibay talaga at magaganda. Proud Mariqueño here. Ayan. Sabi naman ni Corinne de Guzman, pwede palang mag-business ng ganun-ganun lang. Ngayon, ang dami ng affiliate, ang hirap nang makipagsabayan. Ito yung pa-picture-picture lang. Francia Arroyo, ang gaganda ng design, nakakatulong pa na mapalakas ang gawang Marikina.
Delia Gargoles, ang bait naman ninyo, ma'am. At kinuha ninyo ang mga sapatero na nawalan ng trabaho. Talaga pong pagpapalain po ang business ninyo. Ayan. Bibian Sandoval, sana po umunlad pa ang business ninyo, ma'am, para mas marami pang matulungan kayo mga sapatero ng Marikina. Reselin Umia, ang daming alam ni Kong Pichay pagdating sa history ng mga sapatos. Mas lumakas pa sana at muling makilala ang Marikina bilang shoe capital ng bansa. Paula Senorio, maganda ito panregalo. Ako nagsimula ng mamili ng mga panregalo para mas mura pa. Mukhang maganda po itong sold out store. Malsi Gloripel Briones, mas matibay talaga pag may tahi. Ayan. Resialin De La Roca, matibay talaga yung sapatos. Good quality. Yan ang ating mga komento this Monday morning. Back to Studio 2, Sir Kong Butch and Binibining Joanna. Maraming interested doon sa affiliate. Ito po sa TikTok po to. Pero kung gusto nyong mag-resell, pwede yung dropshipping yung sinasabi ni Oo, Ma'am. tama po. Bibigyan nila kayo ng mga litrato. Pictures. Tapos ipopost nyo sa mga ninyo, mga pages ninyo. Pero kapag may umorder na, sila na mag-aasikaso. Tama po. Alam mo, sa TikTok marketing, magaling din. Kung magaling din talaga yung nagmamarket, Yes. yung sumasayaw, kung ano-ano mga gimmick ang ginagawa. 3 minutes daw. Di ba? 3 minutes daw. Ayun na nga. Ipakita mo yung talento mo. At saka magaling magsalita. Yes. At yung kanta niya, parang kanta ni Andres. Yan, kiklik yan. Ito po bang sold out store PH? Kayo na ang nagpangalan niyan? Yes, Sold out. hindi ko naman po kasi in-expect na magiging pagawaan siya. Nung time na tinatanong lang ako ng Shopee, what's your store name? Ay ko, gusto ko sapatos siya, so sold, swelas. Sold out, gusto ko laging ubos. So, dinagdag ko na lang yung store PH para Pinoy na Pinoy since English na nga po yung ibang words. So, hindi ko rin in-expect na magiging, kasi currently nire-register ko na siya sa for trademark and hindi ko in-expect na sana pala, baka ito talaga yung name para sa akin. Pero ang dami kasing available na name, pero ito na po yung dito na po ako sinuwerte, dito na rin po yung pangangatawanan ko na store name. Oo. So, yung husband mo, dati rin nasa BPO? Hindi po. Ang asawa ko po ay nasa government. But government he's now resigned and doing business with you? Hindi po. Nagtatrabaho pa din po siya. We have plans na pag po ako'y gumawa na ng bag kasi ngayon po ako'y nag-aaral ng bag making. So, plano ko po ay siya na ang mag-handle ng gawaan para makagawa naman po ako ng ibang produkto. Saan ka nag-aaral ng bag making? Doon po sa Marikina rin, meron din po sila dong in-offer na classes. Leather naman po ito. Gusto ko maging magaling sa leather. Tama! Kay Mr. M? Oo, kay Mr. M. Hi, Mr. M! Hindi ko sinabing dito ako. Hindi ka nagkamali. Okay yan. Okay. High-end yan. May bag ako. Sir Mariel. Kasi, like for example, the expensive bags in the world, yung Hermes, yan, handmade. Hindi yan machine-made. And si Mariel, makikita mo yung quality ng niya, bag making. So, palagay ko, ang gagawin mo naman ay high-end na bags, which you can sell for 5,000, 6,000, or even 10,000. Huwag ka na mag-low-end ng bag. Tama po. That's why I suggested to you na gumawa ka na rin ng high-end na shoes, na leather shoes, para imamatch mo sa bag mo. So, ibang brand naman ang ipapangalan mo. Yes, meron na po akong na-register na business name ng anak ko kasi gusto ko na siya maging family business. So, siya naman sa kanya ko ipapangalan yung magiging leather products namin. At saka leather shoes. Yes, leather Anong pangalan shoes. ng brand na yon? J-Matt Leather. Hello, Matthew. Si Matt. J-Matt Leather. Si Mamat. Yeah. Can you greet your friends and then yung mga nais niyong papasalamatan? Hello, nanonood ba yung mga nasa gawaan? Hi. Sinabi ko lang radio appearance pero Facebook Live. Hello po. Ang swerte ko po sa inyo at nakakapag-promote ako ng ganito at kayang-kaya nyo na po yung trabaho dyan. Alam mo, ang DCME ay hindi lang radio, kung hindi talagang
DCMA TV na rin ito. Kasi napakaganda ng streaming namin. We have one of the best streaming. In fact, yung viewership namin, sometimes we are number 1, number 3, number 2 as far as streaming is concerned. So, hindi na rin talaga, hindi lang audio, hindi lang radio, kung hindi pati TV na. Yes. Pwede silang mag-replay kung hindi nila napapanood Tama. ngayon. Yun nga talaga po ang balak ko. I-replay ko na lang kasi baka ako'y nervyusin. Pero utang ko po lahat ng success ng business sa mga tao pong nagtatrabaho under me. Yun Tatlo po lang talaga. naman po sila. Hindi po, ano po, 25 na po kami ngayon. So hindi mo mababati lahat. 25 na po kami ngayon and counting dahil recently po nakakuha kami ng malaking volume ng orders din. So, I think in the next few months magdadagdag pa rin po kami ng kasama sa Hanap Buhay. Yung mga po kasama natin sa Hanap Buhay, mga taga-Marikina na din yan Yes, talaga. lahat po taga-Marikina and lahat po ine-encourage ko na ipakita ang kanilang galing. Lahat po yan ay binibigyan ko ng chance mag-submit ng sample product. Kung saan po sila magaling, doon ko po sila nilalagay. Tamang allocation lang po ng talent. Ayan. So, 25. Napakahusay. Pamilya po, baka may may gusto pang batiin. Hello sa asawa ko, galingan mo mag-handle. Nandito ako. Customer, syempre, yung mga walang sawang Sobrang maraming salamat po. Karamihan na aming buyers ay nasa Mindanao, Visayas, and doon ako parang medyo nagulat na, yung pinicturan ko nakakarating na pala ng ng Davao, Zamboanga. So, minsan nakakaiyak na makita ko yung orders galing sa mga isla ng Pilipinas na parang hindi ko inakala na magkakaroon ako ng ganong mga buyers na nagpicture lang naman ako nung una eh. Kaya, sabi nga ng brother-in-law ko, wag maliit ang tingin mo sa business. My brother-in-law is Chinese, sabi niya, napakadaming tao sa Pilipinas. I-target mo, ilan ba doon ang babae? Ilan doon ang nagsusuot ng doll shoes? Kahit kahit na 0.5% lang doon or sabihin na natin 50,000 doon makakita ng promotion mo, 1,000 doon ang bumili. Winner ka na, di ba? Kaya ganun po ang tina-target namin ngayon. Ayan. So at least talagang hindi lang, sabi ko kasi, pag nagpo-post ka, hindi lang sa Pilipinas yan, kung hindi sa buong mundo. The world is shrinking because of streaming. Like for example, tayo, we are being watched all over the world. Hindi lang dito sa Pilipinas kasi streaming ito eh. So we have wider audience than yung free TV. Kasi ito, worldwide ito eh. Yes. Baka nga may umorder pa sa ibang bansa naman. Yes. Tama po yan. Meron po kaming mga kliyente sa Facebook naman sila umu-order and then nakakarating yung paid ads namin, yung sponsored ads na nakakarating sa mga Pilipino sa ibang bansa. So pag uwi nila dito, pumupunta sa shop namin and then nagpapagawa sila ng nila, sapatos. Ayun. So, talagang mapalad tayo na may mga Filipino pa rin talaga, lalong-lalo na from Marikina, na gustong i-revive ang Marikina na magiging shoe capital of the world. Ulit. Not only of the Philippines. It used to be the shoe capital of the Philippines. Sana magiging of the world. Kaya dapat maraming mag-i-invest dyan with new machineries, bigger factories, para like for example, yung nabibenta ng China rin na 200, pwede nating ibenta ng 180, 200. Competitive na tayo and the quality is the same or even better. Sa part po na yan, thankful po ako sa LGU namin kay Mayor Marcy kasi katulad po ng bazaar, nabibigyan din po kami ng chance na maipakita ang mga produkto sa mga bumibisita po ng Marikina and wala po kaming binabayaran na rent. So parang it's a huge thing for small business owners like us na makabawi sa mga seasons naman kasi meron din pong mga low seasons yung pagbebenta ng sapatos. Wow, congratulations Mayor Marcy. Teodoro, alam mo, isa ka talagang magaling na LGU, isa kang magaling na mayor at talagang supportive ka sa mga negosyante diyan sa Marikina. Hindi lang naman ikaw ang pumupuri sa kanya, kundi karamihan ng naging guest namin talagang sinasabi na very supported si Mayor Marcy. Tama po.
Masarap And magnegosyo I'm glad sa because Marikina. I was the first one who convinced him to run for mayor. Wow. When he was still in Congress. Sabi niya talaga? Sabi ko, oh, you ran for mayor and then he ran and won. And won. Up Nanalo to now, ka. mayor pa rin. Yes. Pero ano na, next halalan, hindi na syempre, ano na siya, rep naman ang tatakbo. Yung wife naman niya yung tatakbo. Yung mayor. So, I'm sure na Marikina will still appreciate Mrs. Marcy. Yes. Magaling, magaling. Makakatulong sa mga MSMEs. Eto, hulaan mo ang kapital ko na with Andres Bonifacio Jr. Yes! 3 shoes ang pwede niyong mabila dahil 1,800 pesos ang pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko. Nako, very timely. Itong ating caller na napili ni Kuya Louie. Dala nating lucky caller manggagaling from Legazpi, Albay, Sheena Rehuso. Ba, from Legazpi, ha? Yes, sir! Magandang umaga sa'yo, Sheena! Hello po. Ayan, kamusta? Binagyo ba kayo ng todo dyan ni Christine? Opo. Sobrang taas po ng baha din sa amin. Parang yung boses mo nasa ano pa ng tubig eh. Sige. Lubog pa sa tubig. Lubog pa sa tubig. Ang hina naman ng sound. Mahina. Lakasan mo, ha? Sige na. Ang mga technical natin, hindi talaga nasusolve yan. Yung tumatawag dito, parang pabulong. Sheena, hulaan mo na ang kapital na ginamit ni Ma'am Cecil sa pagsisimula ng kanyang sold-out store, PH. 10K po. 10,000 pesos! Nako, sana napanood mo. Makakuha mo kaya ang 1,800 pesos? Joanna, itanong mo na. Eto na, Mrs. Magkano po ang paunang kapital? Sige po. Yung apat na sapatos na binili mo. Yung 4 na sapatos ay 1,000 pesos lang po. 1,000. 1,000 pesos ang layo. Okay! Pero, dahil ngayon lang ako narinig na may tumawag from Legazpi, Albay, bibigyan kita ng bonus. Gusto mo ba? Sheena? Andiyan ka pa ba? Opo. Ayun, nandiyan. Bigyan kita ng 1,000 pesos. Yun! Ako! Ayan, makakapili. Tulong na rin kasi alam mo naman, dinaanan sila ng bagyo. Binaha yung buong Bicol. Kaya 1,000 pesos. Sana makakatulong sa iyo yan. Ayan, ako, napakabait talaga ng Sir Kong Butch. Kaya naman, bukas, 2,000 pesos na ang pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko. Sir, binaharing kami. Back to Studio 2! Sir Kong Butch and Winnie Joanna! Every week naman kayo binabaha, so normal na sa inyo. Kaya hindi na kita bibigyan. Yung baha, tanungin mo kung sawa na. Normal eh. Umulan lang ng konti rito, babaha. Aakyat na sa bubong si Andres. Parang? Ay, kayo po ba sa Marikina naman, binabaharing kayo? Lagi po. Lagi naman yun. Kita mo, lagi. Sa Albay naman. Smile. Sa Albay naman, hindi lagi. Saan po ba kayo nakatira? Saan banda sa Marikina? Concepcion 1 po. Concepcion. Malapit lang. Hindi masyadong binabaha ang Concepcion. Mataas ang Concepcion. Baka tinutukoy ni Mom yung Uno siya, dito. medyo baha. Sa ibaba ng Concepcion. Ang lagi pong binabaha is Tumana area. Tumana. Yun. Beside the river Binabaha. kasi. Opo, tama. Tsaka sabay. Binabaha sa Marikina eh. Pagmamahal lang. Binabaha ng pagmamahal. Ay! Sir Kong, tingnan nyo! Ayan! Next week! Ang sarap pakinggan, ano? Naiingit sila. Iba ang mga linya. Paano pagmamahal? Kaya nakakataba eh. Ayan, ma'am. Pinakamahalagang payo po na pwede nating maibigay sa mga gusto ring magtagumpay sa negosyo. Lagi niyong i-maintain yung inyong set of values. Napaka-importante ng pag negosyante ka is resilient ka kasi marami kang pagdadaanan na challenges na
pwedeng magpaluhod sa'yo, pero sa tingin ko, kaya nga ang mga negosyante dapat matitibay ang dibdib eh. Kasi hindi naman lagi na mataas ang benta or trending ka. So, para sa akin na may mali kang desisyon, bangon ulit. Kinabukasan, try ulit. Try. And napaka-importante lagi i-maintain ang quality ng gawa at saka yung pagtrato sa mga tao ng tama, yung nagtatrabaho para sa'yo. Ganda naman ang team song noon, Let Me Try Again. By Matt Monroe. Di ba? Ay, congrats, ma'am. Congratulations, Ses. Talagang malaking karangalan na naging guest ka namin ngayon at napakaganda ng istorya ng buhay mo. Yes. Sana ilan lang naman talaga ang pinapadalhan ng mensahe ng ating Panginoon. But sana magdasal sila na sila papadalhan din sila ng mensahe na kagaya niyan. At dapat makikinig dun sa mensahe. Dapat makinig kasi imagine mo, from that message hanggang ngayon, 25 ang empleyado na. Probably next year, mga 100 na yan. Yan. Looking forward. Bale, sold out Store PH pa rin po, no? Sa ating mga social media accounts, mga e-platforms. So, ayan po, mga pro-P netizens. Naway nakapaghatid kaalaman at inspirasyon ng kwentong hatid ng sold out Store PH ni Ms. Maria Cecile Recafrente Cruz. Bukas, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagpapakilala ng mga naiibang stories of nego success, kung saan ang galing, produkto at sipag ng mga Pinoy ay tunay na namamayagpag. Ako pong muli si Joanna Luna, ang kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Monday morning, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Boots Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagninegosyo kagaya ng istorya ni Ses. Yes. Napakagandang istorya yan. Di ba? Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat. Dahil tayong lahat ay Pro-Pinoy! Pinoy.